Kapag mababa ang oxygen ng pasyente o siya ay may hypoxemia, hindi sapat na alam lang natin na mababa ang oxygen niya. Mas importante ang tanong na bakit mababa ang oxygen niya? Dahil iba-iba ang sanhi ng hypoxemia at iba-iba rin ang treatment depende sa dahilan. Sa video na ito, pag-usapan natin ang tatlong pangunahing sanhi ng acute hypoxemic respiratory failure. At ito ay ang hypoventilation, VQ mismatch at shunt. At aalamin natin kung paano natin sila i-differentiate gamit ang PaAO2 at response sa oxygen therapy. Unahin muna natin itong mahalagang concept, ang PaAO2 gradient. Ang ibig sabihin nito ay difference ng oxygen sa alveoli kumpara sa oxygen na talagang nakarating sa arterial blood. Sa madaling salita, sinusukat nito kung gaano kahusay mailipat ng lungs ang oxygen papunta sa dugo. Kapag mataas ang oxygen sa alveoli pero mababa pa rin sa arterial blood, ibig sabihin may problema sa gas exchange. Para makuha natin ang alveolar oxygen, ginagamit natin itong alveolar gas equation. Huwag tayo matakot sa formula na ito. Ang pinaka-importanteng concept dito ay kapag tumataas ang carbon dioxide o PaCO2, bumababa ang alveolar oxygen. Normal lang na bahagyang tumataas ang PaAO2 habang tumatanda ang tao. May tinatawag tayong rule of thumb. Gamitin lang natin itong formula na ito. Halimbawa, kung 76 years old ang pasyente, so 76 divided by 4 equals 19 plus 4. So ang normal niyang PaAO2 ay around 23 millimeters of mercury. Kaya mahalaga ring i-consider ang edad ng pasyente. Ngayon, pumunta tayo sa unang sanhi, ang hypoventilation. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat ang paghinga ng pasyente, kaya mabagal o mahina ang ventilation. Pero tandaan, sa hypoventilation, normal ang lungs mismo. Ang problema ay kulang ang dami ng hangin na pumapasok at lumalabas. Ano ang mga common causes ng hypoventilation? Ang mga halimbawa nito ay opioid overdose, sedation, neuromuscular weakness, brain injury, respiratory muscle fatigue. Ang pinaka-importanteng clue sa hypoventilation ay normal ang PaAO2. Bakit? Dahil walang problema sa paglipat ng oxygen mula alveoli papunta sa dugo. Ang problema lang, kulang ang oxygen na pumapasok sa alveoli dahil kulang ang ventilation. At maganda ang response nito sa oxygen therapy. Kapag binigyan mo ng oxygen ang pasyente, tataas agad ang PaO2. Pero tandaan, hindi oxygen lang ang treatment. Dahil ang tunay na problema ay poor ventilation at mataas na CO2. Kaya minsan, kailangan ng BiPAP, mechanical ventilation, reversal ng sedatives o paggamot sa underlying cause. Sunod naman ang VQ mismatch. Ang V ay ventilation, ang Q ay perfusion o blood flow. Para maging maayos ang gas exchange, dapat balance ang ventilation at perfusion. Sa VQ mismatch, may areas sa lungs na may blood flow pero kulang ang ventilation. O minsan naman, may ventilation pero kulang ang blood flow. Mga common examples nito ay pneumonia, COPD, asthma, pulmonary edema at pulmonary embolism. Sa VQ mismatch, tumataas ang PaAO2. Ibig sabihin, may problema sa gas exchange. Pero ito ang mahalaga. Maganda pa rin ang response nito sa oxygen therapy. Kahit may problema sa ventilation, hindi totally sarado ang alveoli. Kaya kapag nagbigay tayo ng oxygen, mas maraming oxygen ang pumapasok at mas gumaganda ang oxygenation ng pasyente. Ito ang dahilan kung bakit maraming pasyente na may COPD, asthma o pneumonia ang gumaganda kapag binigyan ng supplemental oxygen. Ngayon, punta tayo sa pinakaseryosong cause, ang shunt. Sa shunt, dumadaloy ang dugo sa lungs, pero walang ventilation sa area na yon. Ibig sabihin, hindi talaga naaabot ng oxygen ang dugo. Mga halimbawa nito ay severe pneumonia,
ARDS, atelectasis, fluid-filled alveoli. Katulad ng VQ mismatch, mataas din ang PaAO2 sa shunt. Pero ang malaking kaibahan ay ang response sa oxygen. Sa true shunt, minimal lang ang response sa oxygen therapy. Kahit magbigay tayo ng 100% oxygen, hindi pa rin makapasok ang oxygen sa dugo. Bakit? Dahil sarado ang alveoli o puno ng fluid o collapsed, kaya walang ventilation. Kaya sa shunt, hindi sapat ang oxygen lang. Kailangan natin buksan ang alveoli, alisin ang fluid, magbigay ng PEEP, CPAP, o gamutin ang underlying lung problem. Balikan natin ang pinaka-importanteng summary. Sa hypoventilation, normal ang PaAO2 at responsive sa oxygen therapy. Sa VQ mismatch naman, tumaas ang PaAO2 at responsive din sa oxygen therapy. At sa shunt naman, tumaas din ang PaAO2 pero hindi ito responsive sa oxygen therapy. Kaya kapag may hypoxemia ang pasyente, ito ang paraan ng pag-iisip. Step 1, tanungin muna, normal ba o mataas ang PaAO2 niya? Step 2, kapag normal, think hypoventilation. Kapag mataas naman, think VQ mismatch o shunt. Step 3, then tingnan natin ang response sa oxygen. Kapag gumanda, VQ mismatch. Pero pag walang improvement, ito ay shunt. So, sa madaling salita, ang hypoventilation ay problema sa ventilation. Ang VQ mismatch ay imbalance ng ventilation at perfusion. At sa shunt ay blood flow without ventilation. At tandaan natin, normal AA gradient, hypoventilation. High AA gradient plus response to oxygen, VQ mismatch. High AA gradient plus poor response to oxygen, shunt. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!